katotohanan sapagkat alam naman natin. Bilang mensahero ng Panginoon. Ayan. It is not the end. At the end. Ayan lang. Kami po ay muling bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po muli inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, at kasama pa rin po natin si Pastor Brian Tolentino dito sa programang Katotohanan Season 2. Pastor Brian, bati po kayo. Ayan, binabati po muli namin. Alam ko po na medyo naging napakaganda ng discussion natin at natutuwa po kami. Nandito po ulit ako upang makipagtalakayan sa inyo. Ayan. So, katulad po na inyong natunghayan o nakaraang episode po natin, alam ko na maraming mga tao ang nagkaroon ng interest. Kaya naniniwala po kami na yung mga nag-aabang ngayon ay inyong gustong malaman yung pagpapatuloy sa ating pag-aaral. At siyempre po ay ating po rin hinihimay yung mga issue, mga katanungan, may kinalaman sa pagsasama-samang ito sa Seventh-day Adventist. At ngayon, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po dun sa tinatawag po nating 1888 experience. Ano ha? Pagka narinig natin yung taon na yan, ay maraming pumapasok sa ating kaisipan. So ngayon ay bibigyan natin ng detalye. Ano yung mga mahalagang nangyari na dapat po nating malaman sa panahon na yan? At siyempre kasama natin ang ating special guest, si Pastor Brian. Sige, Pastor, magpasimula tayo. Kaya natin dinidiscuss ito, Brother Johnson, kasi ito rin ang argumento ng mga kapatid natin na gumagamit ng Ellen White, lalo na yung SDN Reform. Yeah. Ang argumento nila, hindi sila nagsimula noong 1914 o 1919 o 1920. Yeah. In fact, yung kanilang ginamit na unang pangalan na IMS o yung International Missionary Society of the Seventh-day Adventist ay naitatag sa Germany noong 1888. Yan. Kaya ang tinitrace nila na pinanggalingan nila ayon sa propesiya ay 1888. Oo, parang naiko-connect nga nila doon. Ang sinasabi nila na ang pagtalikod ng Seventh-day Adventist ay nagsimula noong 1888. Kasi parang ipinalalabas nila noong 1888 walang magandang nangyari. Oo nga. Kundi puro masama ang nangyari, masamang karanasan. At kaya nung nagpatuloy ang pagtalikod ng Seventh-day Adventist, nung 1914, finally nakita na yung talagang total na pagbagsak ng Seventh-day Adventist. At ang nakikita lang nila ay pagbagsak sa Europa. Yun. O pagbagsak ng mga leaders natin. Pero hindi nila nakita yung benefit na nagkaroon ang Seventh-day Adventist noong 1888. Kaya kailangan pag-usapan natin ito. Ayan. So, pag-usapan siguro natin yung issue sa panahon na yan. At iba pang mga detalye na pwede nating ibigay bilang impormasyon sa ating mga taga-subaybay. Okay, dumako tayo sa mga hindi makakalimutan at mga mahalagang issue na buwangon sa taong yan. So, yung 1888, ito ay isang General Conference session. So, bago ang General Conference session, usually nagkakaroon ng ministerial session. Okay. Dito na pag-uusapan yung mga doktrina, yung mga unsettled, lalo na ng mga disputes tungkol sa doktrina. Ang 1888 ay ginanap sa Minneapolis, sa Minneapolis. Okay. Dito, pinag-usapan nila ang mahalagang issue. At ilan sa dalawang reaksyon ng 1888. Una, yung malungkot na reaksyon at saka yung masayang reaksyon. I-quote natin si Ellen White sa Manuscript 21, 1888. Ang sabi niya, "The saddest experience of my life." Doon yung sa malungkot. Yun ang malungkot. At ang sabi niya sa Manuscript 30, 1889, "The most grievous trial of my life." Matindi yan. Ba't nabanggit yun? Kasi nasubok dito yung pagkapropeta niya. Dito nasubok na kung maninindigan pa ba siya sa pagkapropeta, madi-discourage ba siya. Kasi basically, halos tinanggihan ang spirito ng hula. Matindi yung kanyang naranasan, ano? Matindi. Pinakamalungkot na karanasan sa kanyang pero, buhay. half-truth ito, pag hindi natin nakita kung ano yung mga nakita ni Ellen White. Okay. Half-truth ito. Yan, maganda. Ngayon, noong 1888, ang sabi niya sa Manuscript 30, 1889, "As reformers, they have come out of the denominational churches, but they now act as part similar to that which the churches acted. We hope that there would not be necessity for another coming out." Parang naramdaman ni Ellen White
na kung hindi mapapanagumpayan ang kasamaan ng 1888, ay natatakot siya na meron pang isang babangong iglesia. Okay. So Oo. ito ay halos pwedeng gamitin ng mga quotation na kaya pala nag-struggle siya. nung time na yun. nag-struggle. Kaya itong mga kapatid natin, ginagamit itong quotation na ito para ipakita na merong pangangailangang umalis. Yun, isang grupo na magbibigay ng pag-asa. O lalabas. Dahil sa karanasan nila. Okay. Sa 3SM o yung Selected Messages Volume 3, 177, ang sabi ni Ellen White, sa kanyang karanasan, I have spoken nearly 20 times with great freedom. So, ibig sabihin, makapangyarihan naman siya nakapagsalita. And we believe that this meeting will result in great good. We know not the future, but we feel that Jesus stands at the helm, and we shall not be shipwrecked. Yun. So, meron siyang malaking pag-asa na bagaman merong malaking pagtanggi, ay may kalayaan naman ang Diyos na makapagsalita. Wala namang pinigilan doon makapagsalita eh. Ngayon, ang sabi naman ng reaksyon ng kanyang anak na si W.C. White, ito ang reaksyon niya. Okay. Sa kay Olsen, noong November 27, 1888, sumulat siya. So, ang sabi ni W.C. White, William White, ito yung anak ni Ellen White, kay O.A. Olsen, noong November 27, 1888, the delegates at the close of the meeting carried away very different impressions. Many felt that it was one of the most profitable meetings that they ever attended. Others, that it was the most unfortunate conference ever held. So ano sa tingin mo, Brother Johnson, kung ano ibig sabihin nito? Oo nga, talagang Dalawa, di ba? Hindi lang isa kasi ang pinapakita ng mga kapatid natin, masaklap ang nangyari noong 1888. Negative. Pagtalikod lang. Pero may positive may side. positive. Ganito kasi ang Panginoon na paano niya pinagkakaisa ang iglesia. Tama. Siyempre, magkaiba ng opinion, pero pinagkakaisa niya later. So, okay. Ang susunod, dapat malaman natin na may background ito. May dalawang partido ang 1888. Ang unang partido ay nasa side ng presidente ng General Conference, si J.A. Butler, at saka si Uriah Smith. Si J.A. Butler ang presidente, si Uriah Smith naman ay editor ng Review and Herald. So, siyempre, makapangyarihan na, nasa eastern side ito. Ngayon, dalawa sila, nasa 50 years old na sila and above. So, ang mga kasama nila ay si Elders R.M. Kilgore ng Illinois, presidente ito. Puro presidente ito ng mga conferences. J.H. Morrison ng Iowa, R.A. Underwood ng Ohio, at saka si I.D. Van Horn ng Michigan. On the other side naman ng camp ay si E.G. Wagoner at saka si A.T. Jones. Si Wagoner ay isang doktor na naging pastor. Na 30 years old, above lang sila. So editor silang dalawa, co-editor ng Signs of the Times. Bible teachers din sila ng Heidelberg College. Ang mga nasa side nila ay si W.C. White, at saka si S.N. Haskell, at saka si C.H. Jones. So, dalawang side ito. Bakit may dalawang side? Tama. Nag-publish ito sila. Sa Review and Herald, nag-publish sila na ang 10 Kingdoms, hindi Hans. Hindi Hans ang isa sa mga 10 Kingdoms, kundi Germany. Taliwas ito sa isinulat ni Uriah Smith, yung kanyang Daniel Revelation. Ang kanyang sinulat ay Hans. At ang pinablish naman nila sa Signs of the Times ay yung Alemanni instead of Hans. Kaya, kumbaga, nag-init talaga ang ulo nitong mga nasa isang side. At saka ito yung tinuturo sa mga university, yung sa ating college, sa Battle Creek. So, parang sinasabi nila, mukhang matigas ang ulo nitong dalawang ito. Bakit ito ang kanilang ipinapublish? Hindi lang yon. May isa pang issue. At ang issue ay yung Galatians chapter 3. Sumulat din noong September 11, 1884 sa Signs of the Times na ini-explain na ang added law ay ang moral code. Flatly contradicted yung interpretation ni Butler at saka ni Smith. At probably the most controversial sa buong Adventism itong na to kasi magkaiba moral at saka ceremonial. Pero just to give you an idea, na si Ellen White, sinettle na ito. So, makikita natin na si Ellen White, wala siyang pinapanigan.
So sa ama pa lang ni Wegener ay pinapakita na niya na mali yun. Pero yung kanilang mga articles na isinusulat ay may kinalaman sa Galatians. At ang Galatians na binabanggit dito ay ang punto dito ay yung righteousness by faith. Ayun, yung pinaka-popular issue sa date na yan. Ano? Yes, at saka binabanggit dito na dito sa Galatians chapter 3 na talagang ang pananampalataya, yung pananampalataya ang talagang ating katwiran. Tama. Yung kay Kristo. At ito yung nagustuhan ni Ellen White. Ang problema, ang tingin ni Butler at saka ni Uriah Smith at saka lahat ng mga cohort niya ay si Ellen White ay may pinapanigan. Bakit? Kasi si W.C. White at saka ang kanyang mga associates ay pumapanig dito. So, bagaman walang kinalaman directly si Ellen White, ang talagang may association ay si W.C. White at saka yung inang mga kasama niya. Pero si Ellen White hindi involved dito. Akala nila iniisip nito, kumakampi doon. Kumakampi si Ellen White. So, ito na yung ina-outline na dito yung posisyon ng series ng 9 articles published ng Signs of the Times noong July 8 to September 2, 1886. Si Butler naman ay lalo pang nag-init dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagpapublish ng outline nila na posisyon sa Signs of the Times. So, nag-consider din siya na ito ay pagtataksil sa kanyang leadership. Kasi iba yung posisyon niya, iba naman yung posisyon nila, parang walang galang itong mga batang ito. Parang binaypas siya. At saka batabat, biruin mo, mga kaedadan ko lang. Oo nga. Tapos nagsasalita sa General Conference, parang ang sinasabi nila, parang walang galang itong mga batang ito. So, ang ginawa ni J.A. Butler, gumawa din siya ng pamphlet. 85-page pamphlet. Okay. At dahil dito sa 85-page pamphlet niya na ito, lalo pang nag-iring. Lalo nung nag-init. Nag-trigger sila. Nag-init. So, ang sabi ni J.A. Butler kay Ellen White noong December 16, 1886, the Theological Committee was ordered. So, gumawa ng Theological Committee. It stood for Haskell, Whitney, Wilcox, Wegener in favor of the science position. 5 naman sa isang posisyon, si Smith, si Canright, si Covert, si Morrison, and myself were opposed. Okay. So we had argument of several hours, but neither side was convinced. The question was whether we should take this into the conference and have a big public fight over it or not. I could not advise it, for I thought it would be most unhappy and result only in heat and debate. So alam niya na doon kasi sa committee pa lang, bago mo i-recommend yan sa conference, dapat napagkasunduan nyo na. Hindi nga sila magkasundo. Yun nga yung problema. Ang tanong, pag-uusapan para ba nila ito? Mag-iinit ito? Magdidebate lang sabi. Anong sagot naman ni Ellen White? Ang sabi niya, not to permit doctrinal views, not to held by a far majority of our people, to be published in our denominational papers. Ito pala, pinublish pala ito ni Butler, no? So, parang pinagbabawalan niya ang sino mang mag-publish ng anuman na hindi pinanghahawakan ng lahat. Ibig sabihin, kung hindi pa yun ang pinanghahawakan ng lahat, huwag i-publish. Siyempre, ang pinanghahawakan nila ay yung kanila. Oo nga. Yung dalawa yun, dalawang posisyon yan. Una, yung Hans versus Alimany. Yung isa ay moral law versus ceremonial law. Ngayon, dalawang issue. So, as if they were the established doctrines of these people, before they are examined and approved by the leading brethren of Christians. Ang gusto nila, bago kayo mag-publish dyan, dapat mag-approve kami kung ano yung pananaw namin. So, medyo, ang sabi ni Ellen White, alam mo, ang sabi ni Ellen White kay Butler, she took Wegener and Jones to task for the advancing the ideas before the students in Harrisburg College. Sabi niya, ituloy nyo yung inyong mga idea, napakaganda. Ituro nyo sa kolehiyo. Kasi iba yung kolehiyo dun sa kabila. So, sabi ni Ellen White, i-publish nyo. At of Butler's pamphlet on Galatians, Ellen White admonished, I think you are too sharp. Masyado kang sharp sa mga sinasabi mo. At hindi lang yon. Ang sabi ni Ellen White ang sabi ni Butler kay Ellen White,
At the Auckland General Conference, ito yung mga ministerial conference. Last year, we Wagoner took some of our ministers in private conference over this subject and read them a long review he had prepared of my pamphlet and did every way in his ingenuity could invent to impress his view on the subject. Kasi nagprint siya ng pamphlet, syempre, kinonvene naman ni Wagoner yung iblang mga ministro. At ang ginawa niya, sinagot niya yung bawat punto doon sa pamphlet. Ba? O di parang gumagawa na siya ng kanyang sariling Oo nga. faction. Tama. I have no evidence that Elder E.G. Wagoner or those backing him ever have any idea of letting up. But I think they still propose to fight this to the bitter end. Mukhang palaban talaga si Wagoner, sabi niya, si Jones. Ngayon, the matter now has been brought so fully, sabi ni Ellen White. Ngayon, imbis na manahimik yung matter, inangat ninyo. Sabi niya, ikaw nag-publish ka ng pamphlet. Si Wagoner naman ay nag-convene ng mga ministro that it must be met fairly and squarely in open discussion. Ngayon, nag-publish ka. Bakit hindi mo naman siya bigyan ng pagkakataon naman na magsalita? Magkaroon kayo ng open discussion. Ano? Kasi nag-publish kayo, nagpasimula ka. O di siyempre, sasagot yung isa. Tama. O di bakit hindi na natin balansehin? Yan. Kaya nung panahon ng General Conference, binigyan ng chance na mag-devotional Both si Wagoner at saka si A.T. Jones. Actually, sila lang ang devotional. Sa lahat ng mga discussions naging sila. fair din si Ellen White. Naging fair talaga. Ang sabi ni Ellen White sa Letters 13, 1887, you circulated your pamphlets, now it is only fair that Dr. Wagoner should have just as fair a chance as you have had. I think the whole thing is not in God's order. But brethren, we must have no unfairness. Yeah. Tama. Pero ang sinasabi ni Ellen White, pakinggan nyo naman sila. Kaya, binigyan naman ng chance. Para fair. Para fair. Pero tignan natin kung anong nagharing espiritu. Sige. Brethren, who shall assemble in the General Conference, she wrote, let every soul now be divested of envy, of jealousy. Tanggalin natin yung envy at saka jealousy. Of evil surmising and bring their hearts into close connection with God. Yeah. Panahon nito ng pananalangin, pagpapakumbabaan. Meron bang espiritong nagharing ganito? Ang sabi ni Ellen White sa Letters 20, 1888, if all do this, they will have that love burning upon the altar of their hearts, which Christ evinced for them. All parties will have Christian kindness and Christian tenderness. There will be no strife, for the servants of God must not strive. The correct interpretation of the scriptures is not all that God requires. Hindi naman mahalaga na kailangan correct ang interpretation mo sa lahat ng bagay. Ano ang mahalaga? Sabi ni Ellen White. He enjoins upon us that we should not only know the truth, we are to bring into practice in our association with fellow men the spirit of Him who gave us the truth. Meron kang ang katotohanan. Wala ka namang espiritu ng katotohanan. Tama. Sabi ni Ellen White, bago tayo mag-meet, tanggalin natin yung ating mga sama ng loob, alisin natin ang pagkakahidwaan, pagkakabahagi. Maganda yung punto na yun, Pastor, ha? Pwede nasa yung katotohanan. Pero yung espiritu ng katotohanan wala. Kaya nga sabi doon sa 2 Timoteo, na may anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Yun, tama yun. Laging nagsisipag-aral. Subalit ay hindi nakarating sa katotohanan. Tama. May katotohanan daw sila dito. Pero sa puso wala. Sa puso, yung espiritu ng katotohanan, alam nila. Katotohanan, wala. Hindi makita. Maraming ganyan, Pastor. Head knowledge. Magaling, matalino. Pero hindi nakikita sa buhay. Ayan. Wala yung si alam Kristo. nila. So sinasabi ni Ellen White na iwasan natin ito. Ang sabi niya sa Selected Messages, Book 3, 164. On October 13, sabi niya, Ellen White preached on the love of God and then he called. Many bore testimony. Maraming nagbore ng testimony that this day was the happiest of their lives. This was season of refreshing to many souls, but it did not abide upon some. Na-bless sila sa devotional. Si Ellen White, pinakamatamis na bahagi ng buhay niya ang pakikinig kay E.T. Jones at saka kay Wagoner. Pero iba ang nangyayaring balita ngayon. Tinakwil daw. Merong ilan na nasa mga leadership
na iba ang espiritu. Yun. O, ito, titingnan natin. October 10, Sige. Wegener presented. October 13, Ellen White preached on the love of God. And then called for testimony. Marami nag-testify na na-bless sila sa mga narinig nila. Ang sabi ni Ellen White, many bore testimony. Sabi niya, this season was of the refreshing but it did not appear abundant. At tuloy niya, sabi niya sa 1888 letter 21, I have not the least hesitancy in saying that a spirit has been brought into this meeting. Yeah. Not of seeking to obtain the light. Merong pumunta doon para makipag-away. Hindi para tanggapin ang katotohanan. Makakita ng liwanag. Oh. But to stand barricading, self-defensing. Matindi. Barricading the way. Talagang nakadepensa na, defensive. Lest a ray should come into the hearts and minds of the people through some other channel, that which you have decided to be the proper one. Okay. So sabi niya, naka-penetrate sana ng katotohanan. In fact, alam mo ba ang 1888 ay tinawag nila na frustrated loud cry? Frustrated latter rain. Kasi daw ay hindi binigyan ng pagkakataon. Malaki sana. Actually, kung tutuusin, titignan natin, malaki sana ang nangyari sa 1888. Natapos sana ang gawain kaagad. Tama. Pero dahil dito, parang nasa kanaan na sana tayo, na-delay pa tayo ng 40 years dahil sa 1888 experience. Totoo naman din. Pero half-truth. Pag sinabi natin ang lahat, merong mga natira. Sabi pa nga ng aking mga nakakausap yung 88 message daw, hindi binigyan ng Adventist ng pagkakataong maipakita yung liwanag. Makikita natin dito kung hindi talaga binigyan. Nakita mo nga, na-refresh sila, nag-testify sila, at saka binigyan na-bless talaga sila. ng pagkakataon. Ito doon sa border ng Kanaan, lahat ba o may dalawang natira? Siyempre may dalawa. Dalawang natira, di ba? Noong bang panahon ni Elijah, siya lang ba o may 7,000 pa na natira? Marami. Meron. Ang problema kasi nila, kailangan umalis tayo kasi wala nang natira. Yun nga. Iniiba nila yung totoong mensahe. nangyari. Ngayon, mensahe. pakinggan natin Sige. ang sabi ni Uriah Smith kay Ellen White noong February 17, 1890. Anong reaction niya sa mga devotional? Sige, tingnan natin. Ang sabi niya, Brother Wegener's 6 plenary discourses on righteousness we could all agree to. Tama yung kanyang mga sinasabi lahat. Isa pa, and I should have enjoyed them first rate. Sana ay na-enjoy ko sana. Bakit sana? Ito ang sabi niya. Had I not known all the while that He designed them to pave the way for His position on Galatians. Yeah. Parang sabi niya, kaya yan nag-devotional, kinukuha na niya ang mga tao para manalo siya doon sa Galatians 3 controversy. So parang ibang iniisip niya. Laging ganun Merong binibigyan niya ng kulay. Yun, ang kulay. Ang ganda na sana ng devotion. Bless siya. Nag-agree siya sa lahat. Pero kung hindi ko pa alam, kaya niya yan pin-repair. So hindi niya nakuha yung righteousness by faith. Kaya hindi nila naintindihan yung righteousness by faith. Makikita mo maya-maya, ipapresent ko sa iyo na sabi ni Ellen White nung sumulat siya sa Review and Herald, hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Ang sabi ni Ellen White, sumulat talaga siya. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Hindi mo naintindihan. Ang tawag niyan ngayon ng mga kabataan, tamang hinala. Naintindihan niya ang righteousness by faith sa laman, pero hindi sa espiritu. Yun nga. Tingnan natin Okay. Sabi ni Ellen White sa manuscript 24, 1888. By the way, hindi publish ito yung 2016 lang na-publish halos itong mga letters sabihin, na ito. itong mga quotation na Mga ginagamit first hand natin itong ginagamit ay maraming wala nito. First hand lang, maliban ng pumunta sila sa egwritings.org. Yun nga, ang mahirap dito, Pastor Bry, doon sa ilan sa mga patuloy na kumakalaban sa atin, talagang ang conclusion nila, akala nila, yung hawak nila, yun na. Samantalang bukod doon sa kanilang pagiging bias, na pinipili lang ang pabor sa kanila, ay meron pa talagang hindi nalaban sa kanila, hindi ginagamit. At meron pa tayong hawak na dokumento na hindi nila alam. Ang sabi nila na tampered na. Pero pag pumunta sila personally sa White Estate, makikita nila yung sulat kamay mismo. Yun na nga, tampered daw, tsaka edited na daw. May tinanggal. So ano sabi ni Ellen White kay Uriah Smith? Sige. Sa reaction niya? It was evident that a delusion was upon our brethren. They had lost confidence in Sister White. Iyan. Ayan na. Wala na silang pakialam sa propeta. Kasi bias na raw ang propeta. Lahat ng kanyang mga pananaw ay opinion niya na lang. Ayun. Kagaya nila. Ako may opinion. Di may opinion din siya. Oh. So, na-disregard na lahat ng mga ginawa ng Panginoon in the past. Parang si Moses,
Si Moses, gumawa na siya ng ng mga kababalaghan. Pero ang tingin pa rin ng mga tao, Wala. kanya lang yun. Hindi sa Diyos yun. So, not because Sister White had changed, but because another spirit has taken possession and controlled them. Oo. So, ang espiritu ng demonyo Nandun na ay kanila. nandun sa mga iilan. Hindi naman sa halos lahat eh. Sabihin na nating majority ay gumagalaw si Satanas. Pero, tingnan natin kung gumagalaw din ba ang Diyos doon. Sige. Kasi ang problema, ipinapakilala lang ng ating mga kapatid na ang demonyo lang ang gumalaw at Oo hindi nga. ang Diyos gumagalaw doon. Parang hindi kaya ng nag-intervene Diyos. yung Diyos. Oo, parang ganun. Oh, Pinabayaan. yan. So, ang sabi niya sa letters 14, 1888, the position and work God gave me at the conference was disregarded by nearly all. Okay. 1889 yan, Pastor. 1889, sorry. Okay. Rebellion was popular. Okay. Their course was an insult to the Spirit of God. Yan. So, totoo. Oo. Ilan yung may espiritong ganito? Ang General Conference noon, hindi kasing laki ngayon. Libo na ngayon. Oo. Ang General Conference noon, eto, only 96 delegates rebelled. Okay. Majority nito, almost all na ito. 96 delegates. The position and work of God gave me that at the conference was disregarded by nearly all. Okay. So, almost siguro mga 100 plus. Nearly all ay nag-disregard. Ngayon, sa Manuscript 13, 1889, ang sabi ni Ellen White, in Minneapolis, God gave precious gems of truth to His people in new setting. Pinakita niya yung righteousness by faith. First time, pati si Ellen White, first time niya na na-bless talaga siya. Na nakita niya. In fact, sumulat siya, pagkatapos ng 1888, sumulat siya ng Desire of Ages, Steps to Christ, Thoughts from the Mount of Blessing, at saka yung Christ Object Lesson. Okay. Sa sobrang bless niya, ito yung kanyang gustong ma-expose talaga. Ang sabi niya, that light from heaven by some was rejected with all the stubbornness the Jews manifested in rejecting Christ. Okay. Nandun. Pero altogether, talaga bang walang ginawa ang Panginoon? Tingnan natin. Tingnan natin. Tuloy. Prevented them from obtaining the efficiency which might have been theirs in carrying the truth to the world, as the apostles proclaimed after the day of Pentecost. Ang sabi niya sa letters 15, 1888, the light that has to lighten the whole earth with its glory was resisted. Yeah. Itong glory na to, Revelation 18 verse 1 ito. Ito yung dapat ay ipinalawig na sa buong mundo na maglalighten na. At ito yung righteousness by faith. Alam mo, ang nakakalungkot dito, Pastor, yung mga kapatid natin na umalis, lumabas, ang alam nila, ni-reject ang 1888 message. Samantalang dito, sobrang na-appreciate. Tingnan mo, tuloy tayo. And by the action of our brethren has been in great degree kept away from the world. Kasi hindi nila na-appreciate, pero later, after 1888, makikita mo ang unang na-convert si Butler, at saka si Uriah Smith. Ganyan yung unang-unang... Ito pa malungkot. Ang umalis sa church ay si Wagoner at si Jones. Oo nga. Makikita natin. Kasi yung espiritu ni Wagoner at saka ni Jones, walang galang sa matatanda. Sayang yung truth na nakita nila. Meron silang truth, wala silang espiritu. Yun nga. Yung isa walang truth, wala ring espiritu. Kaya isang bagay na dapat pag-ingatan pala ng individual, no? Yung kahit na taglay-taglay mo yung katotohanan, kung hindi mo ito ikisa sa kabuhayan, dadalhin ka nito sa maling daan eh. At saka ang demonyo, paghaharian ka. Yun nga eh. Kaya ang katotohanan pwedeng gamitin para sa espiritu ng kamalian. Ngayon, tuloy tayo. Sige. Kung merong nangyari. On the positive side naman, ito ang magandang nangyari. Sige. Letters 15, 1888, I see the beauty of the truth in the presentation of righteousness of Christ in revelation, in the relation to the law. Ayan. Yung anong kinalaman ng law at saka ng ni Christ. Okay? Sa law. So kasi ang ini-insist ng mga kapatid, ang righteousness manggagaling sa pag-obey sa law. Ang sabi ni Wagoner, hindi. Ang righteousness manggagaling sa faith in Christ. Tama. Doon natin makukuha yung righteousness natin. Apart from Jesus Christ, the law is nothing. Yan. Ayan. Totoo. Ngayon, as the doctor has placed it before us, that which has been presented harmonizes perfectly with the light which God has been pleased to give me during all the years of my experience. Naalala mo yung unang vision ni Ellen White? Na
Actually, nung siya ay nagko-convert pa lang, mako-convert pa lang siya sa pagiging Kristiyano, Adventism, nadi-discourage na siya. Ayaw niyang mamatay kasi baka siya maimpyerno. Ayaw niya ring mabuhay kasi nabubuhay siya sa kasalanan niya. Parang hindi na niya alam kung anong gusto niyang mangyari. Pero, in-encourage siya ng isang Methodist preacher. Pagkatapos ng 1888, nakakita siya, 1844, nakakita siya ng vision na itutok lang ang mata kay Kristo. Ang iba'y nasa kaliwa at nasa kanan ng kabagsakan na. Yan. Pero ang sabi, ang paraan para magstay ay tumutok kay Kristo. Sa Panginoon lamang. Yon. So yun ang message na binigay kay Ellen White. Paulit-ulit na binibigay sa kanya. At hindi lang yun, nakakausap niya mismo si Kristo. At Yan, sa vision. mismo nakikita niya na ito yung katotohanan. Tama. Pero sa ibang paraan pinakita, in relation to the law. Okay. Ngayon, nung Letters 57, 1895, eto reflection ni Ellen White. God gave precious gems of truth to His people in new settings. The Lord has great mercy sent to the precious message to His people through elders Wagoner and Jones. Tuloy, ang sabi ni O. Tate, or Tite, kay W.C. White noong October 7, 1895. Etong reaction niya doon sa conference. Magandang reaction. There are quite number of men in Battle Creek yet who do not see the light in this blessed truth in regard to righteousness of Christ that has been coming to us as a flood of blessing ever since Minneapolis General Conference. I found that the doctrine's just the food that my poor soul needed. There, at Minneapolis, I was converted at that meeting and have been rejoicing in the light of it ever since. Magmula noon, nagkaroon ng conversion. Kaya ituturing natin na ang 1844 ang kapanganakan ng Seventh-day Adventist. Okay? Noong 1863, pinangalanan ang Seventh-day Adventist. Niregister ang kanyang pangalan. Pero nabinyagan lang siya noong 1888. Nakuha mo? Tama. Na-convert lang siya talaga noong 1888. Doon na naintindihan talaga. Naintindihan. Ngayon, ang sabi ni Reynolds, pakinggan mo si Mac Reynolds, experience while at the General Conference in Minneapolis, Minnesota in 1888, written in 1931. Ang sabi niya, at the close of Elder Wagoner's fourth or fifth lesson, I was subdued. Nagpasakop ako. Repenting sinner. I felt that I must give away alone with the Lord. Get away alone. Gusto niyang magpag-isa. I went out of the city away into the woods. I did not want dinner. Ayokong mag-dinner. Sabi niya. I spent the afternoon there on my knees and on my face before the Lord with my Bible. Okay. I had come to the point that I did believe the promises of God in His Word for forgiveness of my sins, that it did mean me as well as any other sinner. His promises in 1 John chapter 1 verse 9, Isaiah 1:18, Galatians 1:14, Titus 2:14, and many of the promises were reviewed. There I saw Him as my own personal Savior, and there I was converted anew, that my sins were really forgiven, were taken away, and from then till now, I have never doubted my acceptance as pardoned child of God. Yeah. So natanggal yung legalism niya. Oo. Maraming ganitong experience doon. Nagbabago din. Hindi lang gustong ipakita ng ating mga kapatid. Bakit? Kasi hindi pa rin nila na-overcome ang legalism. Tama. Nakita mo? Hindi pa nila naintindihan ng 1888. Akala nila, tungkol ito sa rejection lang kay Ellen White. Hindi nila nakita, rejection ito sa righteousness ni Christ. At kung tayo nabubuhay pa rin sa legalismo, nire-reject pa rin natin si Christ. Tama. Kaya nga maganda itong mga impormasyon na ating naibibigay kasi ito talaga yung detalye. Kaysa doon sa mga maling impormasyon na naratanggap nila. So dito ay nawa ang ating mga nanonood at mga taga-subaybay ay pagtimbang-timbangin po natin ang mga bagay na ito sapagkat ito po ito yung totoong document at written at tinatawag po natin mga referensya sa totoong nangyari talaga. So pati dialogue talaga recorded, pati yung pagbabago, yung dati nilang magiging yung iba ay talagang ayaw maniwala pero na-change ang kanilang paniniwala. Kaya malaking pagkakataon kung mahirap lang kasi sa tao na wala ito na yung pinanghahawakan nila, ayaw na magbago Ayaw na nila makita yung isang side. Ito.
Sige. Gumawa ba ang Diyos? Tumarbaho ba ang Diyos nung Minneapolis? Nag-intervene ba siya? Hindi nakakayanin ng Diyos. Tingnan natin. Parang ang pakita nila hindi kinaya Iniwanan. ng Diyos na ang Seventh-day Adventist ay i-convert. Parang ginabayaan na. Pakinggan mo. Letters 51, 1895. Yan. Again and again, the Spirit of the Lord came into the meeting Yan. with convincing power. Ayun. Notwithstanding the unbelief manifested by present. Kahit na merong unbelief, naghari ang Diyos. Sabi niya, we worked, ito ay nasa selected message, Manuscript 9, 1890, we worked and some know how hard we worked. I think it was the whole week, going early and night at Chicago. Pagkatapos ng General Conference meeting, nag-camp meeting si Ellen White at saka si Wagoner at saka si A.T. Jones, umikot sa lahat ng mga conferences. At ang sabi dito sa Chicago, going early and late at Chicago in order that we might get these ideas in the minds of brethren. It was after 1 week had passed away before there was a break and the power of God like a tidal wave rolled over the congregation. I tell you, it was to set men free. Yo. It was to point them to the Lamb of God which taketh away the sins of the world. And there at South Lancaster, narating ko tong lugar na ito. Ang ganda nito. Sa church na ito. The mighty movings of the Holy Spirit of God were there. Some are here that were in that meeting. Nandun sila sa GC, pero nung pumunta sila, narinig uli nila yung explanation, God revealed His glory and every student in the college was brought to the door there in confession. Isa-isa silang nag-confess. And that movings of the Spirit of God were there. Yun. And from that place to place, everywhere we went, we saw the movings of the Spirit of God. Mo? So hindi nga sila sa General Conference na naunawaan, pero pagkatapos nung umikot na si Ellen White at saka si Nakita Jones niya at Wagoner, kumikilos ang Holy Spirit. kumilos, binago yung kanila, nagsisi sila. Parang, di ba, pinako si Kristo. Nung pinako si Kristo, after 50 days, nagsalita si Pedro. Ano nangyari sa kanila? Yo, siyempre. Nasaktan ng kanilang mga puso. Na-realize nila ang kanilang pagkakamali, ano? At ang sabi nila, anong dapat namin gawin? Di magsisi kayo. Magsisi. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Di ba? Nagsisi sila, nagpabautismo sila. Ganito din, pero hindi literal nagpabautismo. Nabautismohan sila ng Espiritu Santo nang tanggapin nila ang mensahe ni A.T. Jones, ni Wagoner at ni Ellen White. Yan. Ito yung magandang nangyari. Yan ang talagang tamang tala sa kasaysayan. Kasi kung hindi, Pastor, di wala sana sa atin yung mensahe ngayon ng tama. 1888. Hindi sana naging mahalaga yung 1888 sa atin. Alam mo, Pastor, kung mayroon kung ang ating mga nanonood na nasa ganoong kalagayan, na doon sa grupong yon, kung bukas ang isip nila, mabibless din sila eh. Kasi hindi nila alam, kahit nga ako, itong mga binabasa mo dito, talagang, ngayon ko lang actually ito narinig eh. O di sana narinig sana yung other side. Ito pa. Sige. Ang sabi niya, ang sabi ni I.D. Van Horn kay Ellen White noong March 9, 1893, sinulat niya ito sa Battle Creek, I am now heartily ashamed of the part I took in the merriment, the satire, the sarcasm, the wit that was so much indulged in myself and others in the same room at the Minneapolis Conference. Nahiya siya sa ginawa niya, Kasi no? nung nandun, nagtatawanan lang sila. Wala silang regard. Hindi nila pinakikinggan si Ellen White at saka si A.T. Jones at saka si Wagoner. Na-realize niya Ngayon, yung mali. nahiya siya. Ito pa. It was very wrong, all wrong, and must have been displeasing the Lord who witnessed it all. I wish it all could be blotted from my memory. Sana makalimutan. Nagsisi ayaw talaga na niyang alalahanin Alam pa, mo, no? ang Diyos, minsan pinararanas siya sa atin na bumagsak tayo para ma-realize natin na mawalan ng tiwala sa sarili. Oo nga. Tama. At pag nawalan tayo ng tiwala sa sarili, magiging Magtitiwala tayo dependent sa na tayo Panginoon. at magtatanda na tayo. Kaya ang 1888 Madadala, experience ay ang pagkadala ng church sa hindi pakikinig. Yun. Kaya kahit sino pa Magandang yan, mensahe pala ito. makinig. Oo, Mamaya, talaga. meron tayong 7 points Sige. na ano yung natutunan sa conference. Sige. Sunod. Natin. Ang sabi, ang resulta, isa pang resulta, revivals between 1889 and 1891, nagkaroon ng 3 institute or Bible schools. Nagkaroon ng mga Bible schools. Ganda ng resulta, no? Total of 46 weeks in time in Battle Creek for the ministers with emphasis on
justification of faith. Ginather lahat in 46 weeks total. Siguro yung iba 2 weeks, yung iba 3 weeks. In total, 46 weeks, lahat ng mga brethren, lahat ng mga pastor, para ma-reorient ang isip nila sa righteousness by faith. Ito rin yung panahon na sumulat si Ellen White ng Steps to Christ. Na-renew yung At pagkatapos nito, Ellen White's books were written. So, binanggit ko na yung kanyang mga sinulat. Okay. At merong at least 7 lessons na matututunan Ayan ang tayo. sinasabi natin kanina. Una, Okay, number 1. Sabi sa Patriarchs and Prophets 590, we must individually humble our souls before God and put away our idols. Yeah. Minsan yung idol natin, yung sarili natin. Oo, marami. At saka yung sarili nating opinion, Tama. preconceived idea natin, ayaw na nating tumanggap sa iba. Yun ang pinakamahirap na idol, yung sarili. Yung sarili. Yung paghanga sa sarili. Iwasan mo, ang pinaka-delikado daw na lugar na pupuntahan mo sa buong mundo ay yung sarili mo. Tama. Kasi pagka ito na yung hinangaan natin, okay pa nga yung humanga sa kapwa eh. Pero yung sarili mo, believe ka na sa sarili mo. Ay, sarado na yung pakikinig mo sa opinion ng iba. Wala na. Wala nang ibang tama kundi ikaw. The heart is deceptive above all things and desperately wicked. Talagang wicked talaga ang heart natin. Kasi ang unang natutunan nila, hindi humanga sa sarili. Tama. Alam mo ba si Uriah Smith? Pumunta mismo kay Ellen White. Nagtanong mismo kay Ellen White kung ano ang kanyang pagkakamali. At tinuruan mismo siya. Siguro mababasa natin maya-maya. Tinanggap naman niya. Tinanggap niya. Pangalawa, sabi niya sa letters, una, put away idols. Letters 24, 1892, the words and actions of all who took part in this work will stand registered against them until they make confession of their wrongs. Maliban nang sila ay maghingi ng tawad, magsisi, ay nakasulat sa langit yung kanilang ginawang pagkakamali. Nakakatakot yun. Kapag wala pala yung pagsisisi, nananatiling nakasala yun, nakatala yung pagkakamali. Kahit sa church board lang, pagka nag-uusap tayo dyan na walang ganong espiritu, itatala din yun. Totoo yun. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon, no, lahat ng ating sinalita. Mateo 12:36, lahat ng walang kabulang binanggit natin, pagsusulit natin. Okay. Isa pa, sa Patriarchs and Prophets 590, repentance is the first step that must be taken by all who would return to God. No one can do this work for another. We must individually humble our souls before God and put away our idols. Humbleness. Ang gusto kasi ng, ang gusto ng mga kapatid nating reform, gumawa ng official action ang General Conference na nagsisisi sila sa kanilang pagkakamaling ginawa noong 1888 at saka noong 1914. Grabe, ano? Wala sa kanila yung humbleness eh. Pero ang sabi dito, individual yung confession. Oo, individual ang taking away of idols. Tama. Hindi corporate. Hindi corporate, hindi pangkalahatan. Hindi pangkalahatan, individual. At saka wala sa kanila yung humbleness na sinasabi rito ng mensahe. Kasi nagdi-demand sila eh. Yun. Imbis na magpakumbaba, gusto nila ang iba ang magpakumbaba. Oo nga. Yun nga. Yan, doon nananatili yung kanilang pride. Pangalawang lesson, pray without ceasing. In our lodging house, we were hearing a good many remarks about Sister White's favoring Elder Wegener. And he was one of her pets. Kasi ano yun alila yan ni Ellen White. Ano yan kumbaga sunod-sunuran kay Ellen. Ano tawag natin dyan ngayon? Yung ano ba? Sunod-sunuran. The spirit of controversy, tuta, was up. And when the delegates came in from that last meeting of the day, there were simply babble with much laughter and joking, and some very disgusting comments were being made. No spirit of solemnity prevailing. Ang sabi ni Mac Reynolds. So, imbis na sana nanalangin sila, na magpakumbaba, hilingin ang banal na espiritu, maunawaan nila, tanggalin yung puot sa puso nila, abay nagtawanan pa. Oo nga. Nagbibiruan eh. Ganito pala ang General Conference, samantalang pinakasulimni ng mga mensahe ng Panginoon ibinubuhos na. Bubuhos na nga sana ang huling ulan sa kanila. Wala eh. Binaliwala nila. So, kailangan ngayon, kapag kami mga mensahe, pakinggan ng maigi. Seryoso dapat. Huwag nagtatawanan. Tama. Pangatlong lesson. Biro lang eh. Love brethren even of different opinion. Yeah.
mahalin mo kahit magkaiba kayo ng opinion. Tama. Anong Hindi sabi? porque magkaiba kayo ng opinion, mamarkahan mo na. Sabi ni Mark Reynolds, Okay. a difference in the opinion of some few scriptural passages makes men forget their religious principles. Elements become banded together, exciting one another through the human passions to withstand in a harsh, denunciatory manner everything that does not meet their ideas. This is not Christian, but this is of another spirit. Ellen White pala ito. So ang pagkakaano ni Ellen White, huwag tayong maging harsh, huwag tayong maging denunciatory. Sabi niya, huwag nating i-band yung elements become banded together, exciting one another through human passions. Na overwhelm na natin, na hindi na natin inisip na may katotohanan din ng iba. Tama. Dapat iniisip natin, dapat hindi tayo, wala tayong thinking na tayo lang lagi ang tama. At saka ito, halimbawa, napakahalaga ba? Halimbawa yung hands, at saka napakaliit naman na bagay noon. Napakaliit. Yung alimanit, tsaka yung hands na yun. At saka yung moral law, at saka pwede mapagbigyan yun eh. Tama. Pero tingnan mo, ito gusto ko to kay Martin Luther. Okay. Ang sabi ni Martin Luther, in essential, unity. In unessential, diversity. But in all things, charity. Sa mga importante, sige, yung Sabbath, sige, pag-usapan natin yan, mahalaga yan. Pero yung mga maliliit na bagay na yan, pwede naman palampasin yung 144,000. Sige, magkaiba tayo ng opinion. Pwede tayo magkasama. Pero yung gagawing isyong talagang issue, ipipress, tapos gagawing test of fellowship, yan. hindi ninanais. Isa pa, heaven's enlightenment. Ito ay nakasulat din doon. Heaven's enlightenment is what is needed so that when we look upon the faces of our brethren, we may consider, these are they that have been purchased by the price of the blood of Christ. They are precious in His sight. I must love them as Christ has loved me. Tingnan mo na ang nagsasalita ay inibig ni Kristo, kinamatayan ni Kristo. Kahit na mali ang kanyang sinasabi, mahal ng Panginoon pa niya. rin. Yan ang problema sa iba. Pakiramdam lang iba, sila lang yung mahal ng Diyos. Ang kaso mo ngayon, sa Facebook nagkakasakitan Ay, na. naku. Kasi tama Personal sila. na. Dahil tama sila, kahit nasaktan nilang kapwa nila, Walang pakialam. Basta maitaas nila, gusto nilang gumagamit patunayan. pa ng mga salitang masasakit at masasama. Nakakalungkot. Number 4. Yan. Search Scripture ourselves, not others to think of for us. Yeah. Yung opinion ni Daniel, ni Butler at saka ni Uriah Smith, dahil sila ay presidente, inisip na ng lahat sila ang tama. Oo nga, mayroon ka naman kaisipan ngayon. Sila lang leader, tama yun. Hindi porke sinabi ng na maniniwala ka na, ba't tingnan mo, ang mga Berean, inukilkil. Diba? Pinag-aaralan. Do not believe, sabi ng Signs of the Times, ni Ellen White, November 11, 1889, do not believe anything simply because others say it It's true. as truth. Take your Bible, search them for yourself. Yeah. I want our men to take a position not because someone else takes it, but because they understand the truth for themselves. Yeah. Ito ay nasa Manuscript 9, 1888. May isa pa. Sabi niya, the ministers have been the shadow and echo of Elder Butler about as long as it is healthy and for the good of the cause. Pwede yun. Thinks his position gives him such power that his voice is infallible. To get this off from the minds of the brethren has been a difficult matter. Ayaw na hindi matanggal sa isip ng mga tao na ang presidente ba lagi bang tama? No. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ganyan pa rin. Nananatili yung ganyan. Nananatili pa rin. Ito pa, ang sabi sa number 5 na lesson, emphasize righteousness by faith in our preaching. Yeah. Ganda. Naku, nakakalimutan yan. Kasi yung pulpito, ang sabi ni Ellen White, dapat ang i-uplift lang yung blood ni Christ. Yung Calvary at saka si Christ. Hindi na Christ-centered kung Ang na sermon ngayon ang na-uplift na ngayon ay sarili na. Kanyang kasi sariling karanasan. legalistic na masyado ang church. Noong 1888,
legalistic na ang naging ang church. Oo. So, ang sabi ni Ellen White sa Letters 85, April 1889, faith in Jesus Christ, righteousness in behalf of every individual soul should be held before the people for their study and for them to contemplate thoroughly. This theme cannot be dwelt upon too often and too earnestly. Dapat ito lagi ang inaangat natin sa lahat ng ating usapan. Hindi yung mga maliliit na bagay na Righteousness. by works, righteousness by food. Right? Hindi ganito. Si Christ talaga. Tama. Isa pa na matututunan natin. Yan. Ito. Ganon din, emphasize righteousness by faith. Alam mo ba si Uriah Smith nung June 11, 1889 na ito ha? Oh, yan. Nag-publish pa siya ng kanyang Anong sabi? ng kanyang review. Ang sabi niya, the law is spiritual, holy and just, and good, divine standard of righteousness. Tama, di ba? Tama naman. Perfect obedience to it will develop perfect righteousness. Tingnan mo ang kanyang ano. Kailangan tumupad ka para may perfect righteousness ka. Oo nga, bisa, And that is the only way anyone can attain to righteousness. Nako po, patayin yung by works na. Oh, diba? Ang pagtupad sa kautusan na banal at sakdal, Oo. ang tanging paraan para tayo maging matuwid. Yun. Oh, ganito ang kanyang pananaw. Mahirap kung mayroong ganyang kaisipan pa rin, ano? Ano ang sabi ni Ellen White sa kanya? Sige, tingnan natin. Sumagot si Ellen White sa manuscript S, 1885. Di ko alam bakit S ang pangalan ng manuscript. What does Brother Smith Peace in Review mean? He doesn't know what he is talking about. Nako, yan. He sees trees as men walking. No. Hindi niya nakikita. Wala pa rin siyang naintindihan kasi nakipagsatsatan at saka nakipagbiruan Oo nga. nung panahon. Oo. It is impossible for us to exalt the law of Jehovah unless we take hold of the righteousness Ang ganda. of Jesus Christ. Ito maganda. Ang ganda ng ano ni Ellen White. Ano? Pastor, ang nakakalungkot ngayon, kahit na yung mga kaibigan natin sa panampalataya, ang akala talaga, ang Adventist Perfect obedience to the law. Ang akala nila ay nagtuturo tayo ng salvation by works. Tapos si Ellen White pang author. Samantalang dito kinorek niya si Uriah Smith. Ang problema nila, tinitignan nila as cause of righteousness instead of result of righteousness. Tama. Yung perfect works. Perfect work must only be the result of righteousness, Yan. not the cause for righteousness. Effect. Isa pa na natutunan natin, sabi ni Ellen White, I bore Manuscript 24, 1888, I bore testimony that the most precious light has been shining forth from the scriptures in the presentation of the great subject of righteousness of Christ connected with the law, which should be constantly kept before the sinner as his only hope of salvation. Yeah. Number 6 na natutunan. Para matapos natin to. Despise not the prophesying. Yeah. 1 Thessalonians 5:20. Huwag nating tanggihan Huwag ang natin propeta. hahamakin yung pang... Dalawang quotation na lang, tapos na ako. After your course of action has been unsettled, the minds of faith in the testimonies, what have you gained? If you should recover your faith, how can you remove the impressions of the unbelief? Naniwala na ngayon si Uriah Smith, pero yung kanyang mga influence, Sunod. kasama na dito si Conradi, di ba? Di ba? Nasa side nila. Ngayon, hindi na naniwala kay Ellen White. At dahil hindi naniwala kay Ellen White, hindi na naniwala sa kanyang mga payo. Number 7, confidence in the Seventh-day Adventist Church. Kaulihan na to. I tremble to think what would have been in the meeting if we had been had not been here. God would have worked in some way to prevent this spirit brought to the meeting having a controlling power. But we are not the least discouraged. We trust in the Lord God of Israel. The truth will triumph and we mean triumph with it. So, maghahari talaga ang Diyos sa 1888. God is at the head of the work and He will set everything in order. If matters need adjusting at the head of the work, God will attend to that and work to right every wrong. Let us have faith that God His work is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into the port. Yung Titanic, bumagsak, di ba kasi bumangga siya? Sabi ni Mrs. White, yung Seventh-day Adventist, hindi siya babangga. Muntik na siyang bumangga. Aabot siya sa pier. Ililid siya makakarating sa pier. Sabi niya,
huling quotation, Sige. I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people Wow. and that He will continue to be with them even to the end. So naniniwala ba tayo na yung Seventh-day Adventist noong 1888 ay magsusurvive hanggang sa dumating ang Panginoon? Kahit na yung message nito noon, pero ang epekto nito, even to the end. End. Oh. So dito, mga kapatid, kung titignan po natin, hindi natin dapat pagdudahan ng paraan ng Panginoon. Tama. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon na ang Panginoon din ang magpaparating sa atin sa kaduluduluhan at hindi kailangan ng pagdududa. Yan. Kaya ito po yung totoong nangyari noong 1888. Mga kapatid, nawa ay hindi lang ito pumapasok sa ating kabilang tenga, lalabas sa kabila. Lalo na po doon sa mga tao na nasa ganung kalagayan. Hayaan natin ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin sapagkat kailanman ang Panginoon ay hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Tayo po ngayon ay dadako sa ating panghuling panalangin bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, amin ko yung pinasasalamatan, Ama, sapagkat napakabuti po ninyo. Binigyan nyo ng pagkakataon na mailahad ang mga mahalagang karanasan ng inyong nalabing iglesia. Ang mga mensaheng napapadoob dito, nawa ay pakinabangan ng bawat isa sa amin. Tulungan ang aming mga taga-subaybay, maaaring sila ay nasa ganoong kalagayan. Subalit sa magitan ninyong Espiritu, Ama, ay ito ang may kapangyarihan upang baguhin ang aming mga pusong mapagrebilde, mapagmataas. Lumikha kayo ng pusong mapagpakumbaba sa bawat isa sa amin. Patuloy naming hinihiling ang inyong gabay sa programang ito. Gamitin upang marami pang mga tao ang maibalik sa inyong kawan. Patawad sa inyong mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, patuloy na umaasa kami na hanggang sa susunod ay makakasama namin kayo sa patuloy pang pagtuklas ng mahalagang mensahe dito sa programang Katotohanan. Kasama po natin si Pastor Brian.